No one can give what they don't have. So, ibig sabihin lang nito is yung kung hindi mo legal na pag-aari o wala kang titulo over that property, titulo ng bahay at saka ng lupa. Kung hindi ikaw yung may-ari o hindi sa'yo nakapangalan yung titulo, wala kang invalid yung paglilipat mo o yung pagbebenta mo kapag hindi ikaw yung legal na may-ari o hindi ikaw yung may hawak ng titulo. Yan. Lalo na yung nagbebenta ka ng sasakyan. Kung nakaw naman yung sasakyan o kahit ng motor. So, invalid pa rin yun. Kung sa katarungan pang barangay yun, invalid yun, kailangan ibalik sa tunay na may-ari o yung tinatawag nilang replevin, di ba? So, yun yung importanteng sa batas na kailangan meron tayong right of ownership o nasa atin yung titulo na tunay kasi may titulong pinepeke. Alam naman natin ng mga Pilipino magaling mameke. Ayan. So kung naninibago kayo sa ulo ko, okay na to. Yeah, so yun na yun. Diba? So yun lang yung nalalaman natin, you cannot give what you don't have. So, ibig sabihin, hindi ka rin pwede magbigay ng sobra. Okay, hindi lang sa property yan. Sabihin, hindi mo pwede ibigay yung sobra sa kakayahan mo o yung wala ka. So, sama na natin sa ganyan yan. Kasi kung wala ka, anong maibibigay mo? Ba? Kung wala kang pera o hindi kaya ng budget mo, so bakit kailangan ka tumulong kung wala ka talagang pera? Kasi yung iba, hindi naman sinasabi sa Bible na sobra tulong. Basta sinabi, tumulong ka na, it's enough. Ang Diyos naman hindi natutulog, di ba? Ang Panginoong Diyos hindi naman natutulog. Alam naman ng Diyos kung anong itinulong mo sa kapwa mo. Di ba? Kasi yung iba, hindi, kailangan tumulong, kailangan ganito. Ano na yan? Psychological altruism na yan. Pathological altruism na yan. You are making a substitute of people na dahil hindi mo natulungan yung kamag-anak mo. So, yun lang. Yun na importanteng nalalaman natin. Pag magbebenta tayo o magta-transfer tayo, dapat tayo yung legal owner. Dinagdagan na lang natin yung explanation. So, yun lang po.